maaaring ang tingin ng bawat isa sa atin, iba-iba din yung ating pananaw. Maaaring ang iba sa atin ay mas marami na yung kapahayagan ng Panginoon sa kanyang buhay. Mas mataas, kumbaga, mas maraming nalalaman tungkol sa Diyos at karanasan personal sa Diyos. At ang lahat ng ito ay maaaring nagiging tukso sa bawat isa din na minsan umaabot tayo sa point na tayo ay nagmamalaki or nagmamapuri sa ating mga sarili dahil doon sa kaparaanan ng Diyos kung paano niya tayo iniligtas or tinawag ng Panginoon. At minsan lumarating sa buhay natin bilang isang mananampalataya na kung tayo ay nagkukwento sa iba o nagpapatotoo, minsan ay nagiging mapanganib sa atin na hindi natin minsan namamalayan na hindi na ang Diyos ang nagtataas, kundi ang ating mga sarili na, sapagkat mas marami na yung salita na patungkol sa atin kung bakit tayo naligtas, patungkol sa atin kung bakit natin nakilala ang Diyos. Meron pa nga yung mga salita na hinanap ko ang Diyos, nasumpungan ko ang Diyos. Yan, dahil sa akin ay naligtas ako, dahil ako ay mabait at ako ay niligtas ng Diyos. Minsan, napaka-dangerous po yung salitang yung ko. Yan, akin ko. Minsan, medyo bawas-bawasan natin yung paggamit ng mga ganong salita, lalo na bilang isang mananampalataya, sapagkat mas nakikita yung kung sino tayo kaysa sino ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya huwag natin kalimutan, lahat na nangyari sa ating buhay, ang Diyos ang nagawa, ang Diyos ang may paraan, ang kanyang kaparaanan kung paano o bakit tayo ay naligtas at iniligtas ng Panginoon. So yun, kanya-kanyang kaparaanan, may malago, may hindi pa malago, may marami ng kapahayagan ang Diyos sa buhay bilang isang mananampalataya, pero nawa ay nanatili tayong maging mapakumbaba sa Panginoon, sapagkat siya lamang nawa ang maitaas at maluwalhati sa lahat ng nangyayari at mangyayari pa sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya. So tunghayan po natin ang buhay ni Apostol Pablo or si Saulo. Si Saulo po at si Pablo ay isa. Dito sa 2 Korinto chapter 12 verse 1 to 10. Basahin po natin hindi ang nabasa. 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 12 verse 1.
salita. Dito po ating pong napakinggan sa binasa po ng talata ang kwento po ni Apostol Pablo na kanyang inabahagi kung ano yung mga naging karanasan niya sa Panginoon, na dapat lang na siya ay magmapuri dahil nga kakaiba itong nangyari kay Apostol Pablo, na sabi sa mga unang talata na yung sinasabi niya dito na na tao na may kilala sa isang lalaki, siya yun siya yun mismo, na siya ay inakyat sa ikatlong langit. Sabi dito ay siya ay nakarinig doon ng mga salita na hindi may paliwanag at hindi pwedeng kasi hindi naman marami siyang naranasan doon sa ikatlong langit. At dahil diyan, sabi niya, may karapatan siyang magmapuri dahil doon sa kakaiba niyang naranasan na kakaiba kaysa sa ibang mga alagad. At isa pa, hindi lang yun, dahil sa nakita natin na siya ay nanatiling mapakumbaba. Bakit? Sapagkat itong karanasan niya na ito ay hindi niya agad binanggit nung kakapangyari pa lang ito. Sabi din after ng 14 na taon bago niya ito i-reveal o ipahayag na may naranasan siyang gano'n. So nanatili siyang mapakumbaba. Sapagkat ang sabi niya, anong sabi dito? Baka nga yan, kung siya ay magmamapuri tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri maliban na sa aking mga kahinaan. Sabi dito, iyan yung mga naranasan ni Apostol Pablo. Isa pa na mas matindi niyang naranasan nung siya ay na-convert. Kasi matatanda po natin na si Pablo o kaya Saulo ay matindi ang pag-uusig niya sa mga alagad ng Panginoong Hesus, sa mga disipulo, mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Siya yung matinding taga-usig. Sa Acts, sa Gawa, chapter 9, babasa po natin doon na itong si Saulo ay humingi ng sulat doon sa mga punong pari, sa mga punong saserdote upang kanyang dalhin sa Damasco sa mga sinagoga. Ano niya naman na sulat? Ito ay nagpapahintulot o nag-authorize kay Saulo na dakpin, ikapos o hulihin ang lahat ng makikita niya na alagad ng Panginoong Hesus. Sa ngayon, ang katumbas noon ng sulat na yun ay parang warrant of arrest na yung index, no? Meron na siyang daladalang warrant na kung sino man makita niya na sumusunod sa Panginoon, alagad ng Panginoon, ay may karapatan siyang kapusin ito at dalhin sa Jerusalem. So sa kwento nito, sa chapter 9 ng Acts, na magbabasa po natin na si Apostol Pablo o kaya si Saulo ay naglalakbay na patungong Damasco. So habang nasa daan siya, ay may isang napakatinding liwanag galing sa langit ang tumama sa kanya. At dahil hindi niya nakayanan, siya ay napasusob sa lupa. Pagkatapos may isang tinig siyang narinig na sabi, Saulo, Saulo. Sabi niya, sino ka, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusig. So ito yung matindi, personal na encounter ni Pablo, ni Saulo sa Panginoong Jesus. Kaya maaari siya magmalaki dahil kasi nga parang binababa yung kanyang pagiging apostol dahil hindi daw siya kasama doon sa 12 na pinili ng Panginoon na personal. Pero ito ay personal din na
pagtawag ng Panginoon sa kanya na maging apostol. So pagkasubsob niya sa lupa at narinig niya ang tinig ng Panginoon, sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka at pumunta ka doon sa bayan at sasalitain doon kung ano gagawin mo. So pagtayo ni Saulo, kaya ni Pablo, hindi na siya makakita. So pagdilat niya ng kanyang mga mata, wala na siyang makita. So kaya sabi doon na inalalayan siya ng kanyang mga kasamahan papunta sa bayan sa syudad ng Damasco. So 3 araw, sabi dito 3 araw siyang hindi kumain, hindi nakakita, hindi kumain, hindi uminom. Tapos nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng pangitain sa isang disipulo na si Ananias. Nang sabi kay Ananias ng Panginoon, punta ka doon sa Damasco, sa kalye na tinatawag Matuwid at sa bahay ni Judas at ipagtanong mo doon ang lalaking nagngangalang Saulo. So, pagkat siya nananalangin ngayon, sabi ng Panginoon sa pangitain may nakakita siya ng pangitain na pupunta sa kanya ang nagngangalang Ananias at ipapatong niya ang kanyang kamay upang manumbalik ang kanyang paningin. So sabi ni Ananias, Panginoon, sabi niya na nabalitaan ko na ang tao nito ay marami ng pinahirapan, ginawang masama sa iyong mga banal. At ngayon may dala-dala siyang sulat galing sa mga punong saserdote, sa mga mga pari na uhuliin o dadakpin ang lahat ng mga sumusunod sa inyo. So, madaling salita, sinabihan ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon na pumunta ka doon sapagkat siya ay aking hinirang na magpakilala sa akin sa mga hintil. Kaya nga si Saulo o si Pablo ay siya yung nagdala ng mabuting balita sa atin ng mga hintil at nagpakilala sa Panginoong Jesus. So pumunta nga si Ananias doon, nakita niya si Saulo, pinatong ng kanyang mga kamay sa kanyang mata at may nalaglag na sabi dito na parang kaliskis at nanumbalik ang kanyang paningin. So yung encounter na tinatawag, personal na encounter ni Saulo doon sa Panginoong Jesus. Ngayon, ang encounter ng G12, ini-schedule nila, tapos kahit Christian ka na, na ikaw ay sumasampalataya na mag-i-encounter ka ulit, magdadaan ulit sa encounter. Sige, try nila, ganitong uri ng encounter. Tignan kung kakayanin nila. So naranasan ko kasi yung encounter na kaya lang hindi na ako tumuloy. Hindi ko na-encounter. So yun yung personal talaga na encounter ni Saulo sa Panginoon. So sa mga naranasan niya ito, dapat nga ba siyang magmapuri or may posibilidad ba na siya ay magpalalo? Mayroon, di ba? Malaki ang posibilidad. Kasi alam naman natin na si Saulo o si Pablo ay hindi pa naman talaga nakaabot doon sa perfecto na buhay ng isang mananampalataya. At siyempre, dumarating sa kanya yung time na talagang malaking posibilidad na siya ay magpalalo or magmapuri sa kanyang sarili na siya ay mas higit na nakakataas or mas matindi yung kanyang karanasan kaysa sa iba. Isa pa, alam natin na si Pablo ay siya yung pinakamaraming may akda ng aklat sa Bagong Tipan. So napaka dami ng dapat niyang ay pagmapuri at kapahayagan ng Diyos sa kanyang buhay. So ito yung sinasabi ko kanina na napaka mapanganib bilang isang mananampalataya. So ano ang paraan ng Diyos para siya ay manatiling maging mapakumbaba?
sabi sa ating binasa kanina sa verse 7. At nang ako ay huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinig sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. At hindi, parang pag iniisip natin, hindi natin kaya arupin yung kaparaanan ng Diyos. Iba kasi ang Diyos, iba yung kaparaanan ng Diyos kasi hindi natin minsan sa ating sariling unawa na bakit ganito, ba't kailangan pang makaranas si Pablo ng tinatawag ng tinig sa laman. Hindi ito yung tinig sa lalamunan. Iba pag sa atin mga Pilipino, pag sinabing tinig ka sa lalamunan ko, iba yun. Maaaring kaaway mo o hadlang sa iyong tagumpay o hadlang sa inyong mga plano. Kaya bukong bibig na, ay, yung tao niya, tinig yan sa lalamunan ko. Iba yung tinig sa lalamunan na sinasabi at iba itong sinasabi dito na tinig sa laman. Pero hindi ito literal na may tinig doon sa kanyang laman o baka nakadikit sa isang matinig na halaman or kundi ito ay metaphor na ang tinig na ito na sinasabi niya ay lubhang nagpapahirap sa kanya. Hindi po ito parang hindi malaman, hindi sigurado kung anong klaseng sakit man ito or sa kanyang naranasan, napapahirap siya. So maraming teorya, maraming theory ang mga scholars na nagsasabi, nagpapaliwanag kung anong klaseng tinig ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Ano-ano ang mga yon? Yan, some theories, may mga ibang mga theory na ang tinig daw na sinasabi ni Apostol Pablo ay temptation. Kalawa, sakit sa mata. Malaria, sakit sa ulo o migraine, or mayroon din siyang epilepsy or hirap sa pagsasalita. May isa pa, baka ang tinig sa laman na sinasabi niya ay si Alejandro na Panday Tanso, dahil sabi sa 2 Timoteo chapter 4 verse 14 na ginawan siya ng masama, kaya ang Diyos ang gaganti. So iba-iba yung theory, kasi hindi kasi sinabi dito kung ano talaga yung tinig sa laman na sinasabi nito na lubhang nagpapahirap sa kanya. So maaari yung view ko ni Pastor Ramil ay yung maaari nga ito, mas malamang ito ay yung sakit sa mata dahil ngayon sa nangyari sa kanya na nabulag siya. Tapos maraming nag-supporting din, mga verses doon na meron siyang sekretaryo na nagsusulat. Sinabi niya yung malalaking litra ay kanyang personal na sulat. Pero kanya-kanyang view, hindi malinaw o hindi sinasabi ng Biblia kung anong tinig yun sa laman ni Pablo. Pero ang sabi dito ni Pablo ay malinaw na ito ay lubhang nagpapahirap sa kanya. Mahirap, lubhang nagpapahirap sa kanya yung tinig sa laman na ito. So, ano yung purpose ng Panginoon kung bakit ito ibinigay kay Apostol Pablo? Pansinin natin dito, sabi sa mga unang verse na ito ay mensahero ni Satanas masama, di ba? Evil, di ba? Kagaya ni Job, pinayagan ng Diyos si Satanas na subukin si Job. Pero sabi niya, huwag mong kukunin ang kanyang buhay, huwag mong gagalawin. So ito naman, parang ganun din na ginamit ng Diyos or pinahintulutan ng Diyos si Satanas para pahirapan si Apostol Pablo sa pamamagitan ng sinasabi niya dito na tinig sa kanyang laman. At ang pinaka-main purpose dito, sabi niya, upang siya ay huwag magpalalo ng labis. Huwag magpalalo ng labis dahil sa kanyang
mga naranasan o patuloy na kapahayagan ng Diyos sa Kanya upang ang makita nawa sa Kanya ay ang Kanyang mga sinasalita o Kanyang mga ginagawa, hindi yung Kanyang sarili mismo. So, pag dumating sa buhay natin yung mga ganitong pangyayari, ano yung unang-unang natin ginagawa bilang isang mananampalataya? Saan tayo tatakbo? Saan tayo pupunta? Siyempre, sa pamamagitan ng panalangin. Sa verse 8, sabi dito, tungkol dito ay may ikatlo akong nanalangin sa Panginoon. 3 times niyang ipinanalangin sa Panginoon na nawa ay tanggalin ng Diyos ang tinig sa kanyang laman na tinutukoy dito. Bakit 3 times? Parang ganyan. Kasi ito ay naulit din. Ito, di ba mararamdaman ninyo ang Panginoong Hesus nung nanalangin siya na sa Ama na nawa ang kupa ng paghihirap ay hindi niya danasin. 3 times din yun na ginawa ng Panginoon. So, ito ay tinuturo sa atin na kung nanalangin tayo sa Diyos ng isang beses at hindi ito tinugon ng Diyos, mayroon pang pangalawa. Manalangin tayo ulit pangalawa hanggang pangatlo at tuloy-tuloy tayong manalangin sa Diyos. Walang masama na tayo ay tuloy-tuloy na manalangin sa Diyos. Bagamat, ito, sabi dito sa verse 9, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at sinabi, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kahit bagkos akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Hindi inalis ng Diyos ang tinik sa laman ni Pablo. Hindi siya pinagaling. Kung ito man ay sakit na physical talaga, hindi siya pinagaling. O ito ay emosyonal. Hindi, basta ang malinaw, hindi talaga inalis ng Panginoon. Minsan, mga kapatid, hindi tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin na may gusto tayo sa Diyos, pero napapansin natin na parang hindi tinutugon o hindi binibigay o hindi naalis o naman may tayong mga kabagabagan o paghihirap. Subalit, tinutumbasan ito ng Diyos or mas darating sa point na hinihigitan pa ito ng Diyos ng kanyang biyaya. Sapat, sabi dito, sapat ang kanyang biyaya. Yun ang tugon ng Diyos. So, meron pa ba tayong kailangan pa ba natin magtanong sa Diyos na bakit hindi niya sinagot yung pangangailangan natin o ating mga pinapanalangin kung ito naman ay tinumbasan niya ng kanyang biyaya. So napakalinaw dito yung sinasabi dito sa ating binasang talata na ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Tinugon ng Diyos sa ibang kaparaanan. Kumbaga, na-compensate yung kanyang nararamdaman na paghihirap, na napapahirap sa kanya, doon sa biyaya ng Diyos na itinapat ng Diyos sa kanya. So, purpose ng Panginoon, paraan ng Panginoon, para si Pablo ay hindi magpalalo, kundi lalong siya ay magpakumbaba sa Diyos at upang patuloy na ang Diyos ay mataas sa kanyang buhay, hindi ang kanyang sarili. Kaya sabi dito, kung siya ay mahina, bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Minsan pag kumpleto na tayo, pag wala na tayong nararamdaman na sakit, wala na tayong problema, wala na tayong pangangailangan, napakabilis sa atin yung magmalaki at magpapuri at
hindi na tayo lumalapit sa Diyos eh. Minsan sarili na natin yung pinikwento natin, sarili na natin yung tinataas natin, at hindi na ang Diyos. Pero pag meron tayong mga ganyan na tinik sa laman na kagaya ni Apostol Pablo, palagi tayong nagpapakumbaba sa Diyos, palaging tayong humahanap sa Diyos ng kanyang biyaya, ng kanyang habag. So, ang ibig sabihin nun, ang Diyos ang naluluwalhati, ang Diyos ang napaparangalan, ang Diyos ang nakikita sa ating buhay, gaya ng buhay ni Apostol Pablo. Mahirap yung may dinadanas ka na ganito, yung talagang everyday na may pain ka na bawat minuto na wala kang, hindi ka nakaramdam ng ginhawa, man lang yung ginhawa talaga dati na yung parang wala kang nararamdaman ng sakit. Mahirap eh. Pero alam mo, totoo yan eh, na pag talagang ikaw ay sobrang lakas at lusog, talagang may napakalaking posibilidad talaga na tayo ay magpalalo eh. Ito paraan talaga ng Diyos ito para tayo, kumbaga pigilan or stay humble or ilagay tayo sa isang lugar na doon lang, na huwag tayong umabot doon sa talagang mga ginagawa na mas mapanganib or nakakasira o nakakasama sa atin. So, mahirap unawain ang kaparaanan ng Diyos minsan talaga na ginagamit niya ang masama para sa ikabubuti natin. Pero totoo yan eh. Yan yung sa paraanan ng Panginoon. So pwede naman ang Diyos perfect na, pagalingin ka niya sa kanyang karamdaman, sa iyong karamdaman, tapos sumasampalataya ka sa kanya. Di ba? Kaya naman ng Diyos gawin yun. Di ba? Kompleto ka sa pangangailangan, wala kang sakit. Tapos faithful ka na lingkod ng Diyos. Pero even kahit sa isang apostol na kagaya ng Apostol Pablo, na talagang nagpahinulog sa Diyos, talagang nagsigap siya, nanalangin sa Diyos. Kasi yung 3 times talagang pinapakita dito ng masidhing paghingi ng awa sa Diyos na alisin sa Kanya ang tinik sa Kanyang laman. Siyempre maganda yung layunin ni Pablo para siya ay makapaglingkod na mas effective yung ministry niya. Di ba? Missionary nga siya para siya ay makapunta pa sa mga malalayong lugar na walang hadlang, walang sagabal sa kanyang pagministeryo. Of course, alam naman ng Diyos yun. Kaya nga, sagot ng Diyos, sapat na ang aking biyaya. Mas marunong ng Diyos eh. Sapat na ang aking biyaya sa iyo. Kaya kanyang papuntahin, kaya kanyang makapaglingkod sa kanya na kahit may tinik ka sa laman. Yun ang ibig sabihin dito. Sapat ang Diyos. Para siya lang dapat talaga ang maparangalan. Siya lang dapat makita sa ating buhay. Wala nang iba. So yun, paalala po sa atin bilang sa mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, sa mga bago-bago kang mananampalataya, sa mga sa ministry. Basta tuwing tayo ay gamitin ng Diyos, halimbawa mag-share o magkwento, magbahagi ng ating pong mga karanasan sa Diyos, magpatotoo. Huwag natin kalimutan sabihin na ito ay gawa ng Diyos, ginawa ng Diyos, hindi sa akin, kundi ang Diyos ang gumawa. Yun, safe na tayo. Mananatili po tayong humble, mananatili po tayong hindi magmataas at magpalalo kung ang Diyos palagi ang ating pong umuuna sa lahat at pinaparangalan sa lahat ng ating pong mga sinasabi at ginagawa.
So yun nawa, tayo po ay natuto sa buhay ni Apostol Pablo na mahaba-haba pa ang ating pag-aaralan ng kanyang buhay, kung paano siya ministeryo. Actually, nung ito yung nakakita na siya, nung inano siya ni Ananias, nagpabautismo agad si Apostol Pablo, binautismo siya, tapos simula na yung kanyang ministry ng Diyos. Yun yung paraan ng pagtawag sa kanya ng Panginoong Jesus. Meron ba kayong mga comment, dagdag, or karanasan na dapat gusto nyo ibahagi din?